Walang rewind sa tunay na buhay, kaya umayos ka at pakinggan mong mabuti ang mga gabay at aral ng buhay na sasabihin ko sa videong ito. Maswerte at masiglang araw sa'yo. 2024 na, baka panahon na para magbago ka na ng mga negatibong pag-uugali mo. Tumaas man ang kilay mo sa sinabi ko, I don't care. Dahil ang mga gabay na ito ay hindi para sa akin kung hindi para sa'yo. Yes, para sa sarili mo. Dahil anumang pag-uugaling ipinapakita at ipinaparamdam mo sa mga tao sa paligid mo ay siyang nagre-reflect kung gaano mo pinahahalagahan ang sarili mo. Alam mo bang may mga tao sa mundo na masama ang ugali? Pero kapag sila ang ginanon o pinakitaan ng kasamaan at kagaspangan ng ugali, akala mo sila yung tipo ng taong soft. You know what I mean mga Frenny? Yung tipong pa-victim. In short, marunong palang masaktan ang loko. Kidding aside, but real talk yan mga Frenny. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin para maging maayos ang takbo ng buhay mo, ng pamumuhay mo. Kayo ba yung tipo ng tao na laging dahilan, busy ako dami kong ginagawa, tsaka na lang. Yan ba ang kadalasang bukang bibig nyo mga Frenny? Aba. Baka itinataboy mo na ang pagkakataong umangat sa buhay mo. Explain ko kung bakit ha. Kadalasan sa atin, one-man process. Meaning, for example, ako yung producer, ako yung editor, ako yung artista, at direktor. Ako din yung tagapanood. Kidding aside pero totoo. Ganyan tayo sa example na binigay ko. Yung tipong may trabaho ka, may negosyo ka, may responsibilidad ka pa sa tahanan nyo at dyan papasok ang proper time management. Time management. Para saan ba ito? Makinig kang mabuti para mas maliwanagan ka at mas magkaroon ka ng focus sa mga goal mo sa buhay. Minsan akong napagtanungan ng ganito, Miss Rian, how do you handle your time? Super busy ka. To be honest mga Frenny, hindi lang naman ako ang busy sa mundo. Lahat tayo. Pero dahil sa tamang pag-handle ng oras, dun mo mas masasabing may focus ka sa lahat ng ginagawa mo at dun mo din marirealize na may patutunguhan lahat ng ginagawa mo, lahat ng hard work mo. Number 1, ikaw na. Yes, nasa iyo na ang corona. Sinalo mo na lahat ng pagkabisi sa mundo. Ikaw bang tinutukoy ko? Yung tipong gumigising sa umaga para magtrabaho, pero need din mag-ayos o mag-asikaso ng bahay bago umalis. O ikaw yung tipo ng tao na may trabaho na, may negosyo pa na dapat tutukan. Kaya nga sinabing ikaw na. Sinalo mo na lahat, diba? Kidding aside. Pero alam nyo bang kayang-kaya nyo naman talaga itong gawin basta hindi ka lang mareklamong tao. Yes naman, mas nadidistract ka kasi sa mga goal mo sa buhay kung panay-reklamo ka na lang. Yung tipong pagod na ako, ay papasok na naman. O di naman kaya ay ano ba yan, may gagawin pa ako. The more na hindi tayo nagre-reklamo, the more na ine-enjoy natin ang ginagawa natin, the more naman na nakakapag-focus tayo sa goal natin, sa mga bagay na gusto nating maabot. Number 2, gumising ka ng maaga. Kung dati na tambay ka lang, gumigising ka ng oras na gusto mo, ngayon may trabaho ka na at may responsibilidad ka na, matuto kang gumising ng maaga. But it doesn't mean nagigising ka at matutulala ka lang ng ilang oras. Ang siste, gumising ka nga ng maaga, tumambay ka naman. Hindi ganon, okay? Gumising ka ng maaga para mas may magawa ka pa, kahit na me time mo lang. Magkape ka, maligo ka o di naman kaya ay maglinis ng tahanan mo. Gumising ka ng maaga para ma-check mo ang mga bagay na dapat mong gawin before ka pumasok sa trabaho. At dyan papasok ang planner. Number 3, manawa man kayo ng kakarinig sa akin na magsulat kayo ng mga dapat nyong gawin, realidad yon mga Frenny. Kailangan nyo magkaroon ng tracker para sa ginagawa nyo, sa goal nyo at sa mga gagawin nyo. Sa ganitong paraan, mas malalaman mo ang mga dapat mong pagtuunan ng oras o gawin agad. At dyan naman papasok ang number 4 steps. Alamin mo ang mas kailangan gawin o tapusin kesa sa iba. Prioritize mo yung mas madaling gawin, mas madaling tapusin. Papataas. Meaning, for example, paggising mo sa umaga habang nagpapainit ka ng tubig, hugasan mo na yung pinagkainan mo nung kinagabihan. O di naman kaya habang nagkakape ka ay isabay mo na ang pagwawalis bago ka maligo. So mas unahin mo yung mas madali kesa sa mas magpapatagal o kakain ng oras mo. Number 5, deadline. Isa ito sa pinaka-epektibo na pamamaraan para mas ma-handle mo ng maayos ang oras mo. Kung may deadline ka sa isang task o gawain mo, mas nakakapag-focus ka ng maayos. Kasi nga yung brain cells natin mas naaapura, mas gumagana, lalo na kapag nakaset na sa isipan natin na may deadline. Just like due date, kapag sa mga monthly dues mo.
Para naman sa mga simpleng gawain sa bahay, mag-set ka ng alarm. Yung timer, for example, 30 minutes na pagwawalis, paglilinis ng buong kabahayan, kasama na ang bakuran. So after 30 minutes, mag-set ka uli ng timer para naman sa iba pang gawain. Trust me, mga friendly, effective ito. Doon mo din marirealize na kaya mo pala ng mas mabilis sa 30 minutes. Dahil noon, akala mo aabutin ka ng 1 oras. Number 6, habit repeat method. Pansin nyo ba na kahit gaano kayo kapagod o kadami ng ginagawa o gagawin sa maghapon, nakukuha nyo pang mag-toothbrush, maligo, magsuklay? It's because naging habit nyo na yan. Dahil paulit-ulit nyong ginagawa, kaya hindi na kayo nagre-reklamo sa part na yan. Think about it, mga friendly. Kung may task kayo or to-do list, gawin mong habit. Repeat every day hanggang sa makasanayan nyo na. At kapag nakasanayan nyo na, hindi nyo na mafe-feel na mararatel or ma-stress kayo sa ginagawa nyo. I-track nyo ang mga habit nyo. I-track nyo ang habit repeat na mga ginagawa nyo kahit 2 linggo lang. Mas marirealize nyong hindi na kailangan ilagay sa susunod pa na to-do list ang nakasanayan nyo na. So mas marami pang oras ang mapaglalaanan mo sa ibang bagay. Number 7, gawin mo ngayon, pahinga later. Hindi yung pahinga ngayon, haggard later. Kung kaya mong gawin ang mga kailangan mong gawin, lalo na sa tahanan o trabaho mo, gawin mo na ngayon, friendly. Huwag ka nang magsayang ng oras o minuto para maging tamad. Tapos ano kinabukasan? Ikaw din lang naman ang mapapahirapan. Pero to be honest, mga friendly ha, paggising mo, nakasalalay sa'yo kung ano ang magagawa mo sa maghapon. Nasa sayo yan kung paggising mo matutulala ka lang habang nagkakape. Lumilipas ang oras, nagbukas ka ng TV, nagbrowse ka ng phone mo, hindi mo namamalayan tanghali na pala. So see kung gaano ka-importante ang magkaroon ng tracker sa araw-araw. Huwag ka maging busy, maging productive ka dahil yun ang tama. Organize your time. Planning ahead of time is the best way. Pwede ka naman mag-multitasking but not too much. Set deadlines. Know what to prioritize, mga friendly. Kailangan alisin mo o iwasan mo ang mga distraction sa araw-araw. Or kung hindi mo kaya, at least limit yourself sa mga makakadistract sa'yo. Mag-set ka ng reminders para wala kang makalimutang task mo. Pwede din naman na i-organize mo yung mga task mo o mga dapat mong gawin like batch by batch para matapos mo ng maayos. Pero mabilis, at least magkakaroon ka ng madaming oras para na sa sarili mo. Me time kumbaga. Kesa naman busy ka parati at wala ng me time. Focus ka lang sa dapat at kailangan. Alam nyo kasi madaming mga tao ang busy at nagpapaka-busy sa trabaho, sa mga ginagawa sa araw-araw nilang routine sa buhay. Kung minsan nasasabi na nga lang nila na wala na silang oras pati sa sarili nila. Yung tipong mas maraming oras sa trabaho, sa ibang tao kaysa sa pamilya nila, sa mga asawa nila, sa bahay nila. Proper time management ang kailangan para walang masayang na oras mo at sa pinaghirapan mo. Try to balance, mga friendly. Balancing is the key. Now naman, para makapag-focus ka, try this 21 MBR method. Kumuha ka ng 21 pieces na dahon ng laurel. Pag wala, okay lang. Dahil pwede naman ang 21 pieces na cinnamon stick. Gaya ng nasabi ko ngayong 2024 with Dragon, mas maganda ang sangkap ng cinnamon. So, sa 21 days, diretso, meaning araw-araw hanggang 21 days, sindihan mo yung laurel mo at sunugin. Yun yung 21 pieces ng laurel. Para naman sa cinnamon stick, ang gamit, 21 days pa din at 21 pieces. Sunugin nyo tag-isa. Okay? Tag-isa-isa. Isa-isa araw-araw. Bago nyo sunugin, isulat ang salitang today is my lucky day sa laurel at sa kung cinnamon stick naman, ganun din naman po. Morning, gagawin ng mga ito. Araw-araw hanggang maubos mo ang 21 pieces na laurel. Kung sa cinnamon naman, basta makalahati ang cinnamon stick, okay na. Itabi mo ang kalahati na natira sa pagkakasindi dahil pagdating ng 21 days, lahat ng nasindihan mong cinnamon stick, pagsamasamahin natin yan. At kailangan sindihan yan sa iisang lagayan. Kumbaga parang pinagsama-samang uling, okay? Maswerte yan, repeat as necessary hanggang maka 21 days ka ulit or every month. Pwede gamitin ang pampaswerte gabay na ito lalo na sa mga bagong lipat ng bahay dyan o mga nagsusolo living. At para naman sa dagdag kaalaman tungkol dyan, pwede nyong panoorin ang video ito para mas magka-idea kayo kung ano pa ang dapat dalhin sa bago mong lilipatang bahay.